Hello po, narito na naman ako. Magandang araw sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Sa araw po nito, ang ating topic ay part 2 ng ating topic nakaraan na Office of the Church. At narito na po tayo sa pastor. Sino po ba ang naglagay ng pastor sa mga churches? Ang naglalagay po ng pastor ay walang iba kundi ang Diyos. Siya po, hindi po siya nilagay ng tao sa church, kundi ang Diyos mismo ang naglagay ng pastor sa church. At narito nga po at pag-aaralan natin ang qualification po. Ang pastor po kasi ay may qualification. Ang qualification po ng pastor ay mababasa nga po natin dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7. Sabi po dito, "This is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work." Ang bishop po dito ay pastor din po yon. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, apt to teach, not given to wine, nor striker, nor greedy, of filthy lucre, but patient, not a brawler, not covetous. One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. Now, verse 5, "For if a man know not how to rule his house, how shall he take care of the church of God? Not a novice, lest being lifted up with pride, he fall into condemnation of the devil. Moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into reproach and the snare of the devil." At kapag naman po ang church ay lumalaki na, naglalagay na din po ang church ng deacons. No? Nagtatalaga po ang pastor ng deacons sa church. At ang deacon din po ay may qualification. Hindi po basta-basta nilalagay po yung deacon. Kundi, meron din po itong qualification. At mababasa naman po natin ang qualification ng deacon dito din po sa 1 Timothy chapter 3 verse 8 to 13. Ito po ang qualification po ng deacon. Sa verse 8 po, sabi po, "Likewise must the deacons be grave, not double-tongued, not given to much wine, not greedy of filthy lucre, holding the mystery of the faith in a pure conscience. And let this also first be proved, then let them use the office of a deacon, being found blameless. Even so much their wives be grave, not slanderers, sober, faithful in all things. Let the deacons be the husband of one wife, ruling their children and their own house well. For they that have used the office of a deacon will purchase to themselves a good degree and great boldness in the faith which is in Christ Jesus." So, yan po ang qualification po ng deacon. Halos magkapareho po sa pastor. Bakit po ba may deacon? Kasi po, minsan, kapag lumalaki na po ang church, minsan ang pastor natin ay naanyayan sa ibang church. Halimbawa, ay naanyayan sa isang conference. So, ang magre-replace po sa church ninyo ay yung deacon. Siya po ang tatayo bilang replace po ng pastor. Kapag po wala yung pastor, yung deacon po ang siyang nangunguna po sa church. At halos magkapareho po sila ng qualification. Yan po ang mga qualification. Nabasa po natin dyan. Kaya makikita nyo po kung ito pang pastor na ito ay tunay na tinalaga ng Diyos sa isang church. At meron naman po tayong naririnig na hireling pastor. Ang mga hireling pastor po ay hindi po yan yung karapat-dapat na maging pastor. Kasi ang hireling po na tinatawag ay hindi po siya dumaan sa tamang proseso ng pagpapastor. Maaari po siya ay nagpapastor lamang po. Masakit man pong sabihin ay mayroon pong nagpapastor dahil lang po sa pera. So, totoo po yan dahil experience ko po yan sa amin pong church. So, hindi po dapat ganun.
ang pastor, hindi po siya dapat hireling. Kaya po siya nagpastor ay dahil po sa kaluluwa na tinawag po siya ng Diyos at siya ay hahayo upang ibahagi po ang salita ng Diyos sa mga tao upang po ang mga tao ay maligtas. Yan po ang dapat po trabaho. Hindi po niya uunahin yung, hindi po nga po ang mga, hindi po ba ang mga disciples nung po sila ay inutusan na ng Panginoon na humayo, 2 by 2, mga ganun po sa Bible na mababasa po natin. Nung sila po ay humayo, hindi po sila pinagdala hindi po sinabi ng Diyos na magdala kayo ng baon, no? Wala po silang dala, basta po sila, by faith po sila humayo, no? Kaya po, sila po yung po mga ganun po na mga pastor, sila po yung karapat dapat. Hindi po nila muna iniisip kung ano yung kanilang kakainin dahil nga po, ibinibigay po nila yung buhay nila sa Panginoon para po sa gawain ng Panginoon. Yan po yung tinatawag na nagpapastor. So, kapag naman po, meron naman din po tayong makikita sa Bible na sinasabi po na mayroon pong pera sa bibig ng isda. Yan po narinig ko po sa isang mga missionary po yan. Ibig po sabihin, hindi nga po sila magdadala ng pera, hindi po sila magpapastor dahil po sa pera, kundi sila ay hahayo. Ngunit sila po ay papakainin ng Panginoon through sa kanila pong mga aakay na kaluluwa. Dahil tayo po ay maging mamamalakaya po ng hindi po tayo mamamalakaya ng isda, kundi mamamalakaya po tayo ng tao. Ang sinabi lang po na may pera sa bibig ng isda ay yung ibig sabihin po, yun po ay isang parable na ibig sabihin kapag ikaw ay humayo, bahala na po ang Diyos na magpakain sa'yo. Yun po. Dahil yung maakay mong kaluluwa ay tuturuan mo siyang magbigay. At kung siya ay nagbigay, so ang pastor po ay kakain kapag ang kanyang hinakay na kaluluwa, ang naging member nila ay marunong magbigay. So, hindi po gugutomin yung pastor, no? Bahala po ang Diyos sa kanya. Yan po. At gayon din po ang deacon. So, kailangan po nakita po natin dito kung ano po, sila po ay asawa lamang ng isang babae. Hindi po sila umiinom ng alak. Hindi po sila maluho sa kanilang mga susuotin. Hindi po sila after sa pera. Hindi po sila kaya po nilang i-roll ang kanilang pamilya para po kaya din nilang i-roll yung church. Ganun po ang kanilang qualification. At kailangan lang at sila po ay ang pastor po ay kailangan niya abutin mula sa matanda hanggang bata. Lahat po ng tao ay kaya niya pong abutin, mahirap, mayaman, may kapansanan o wala, lahat po yan aabutin po ng pastor para po maakay sa Panginoon. Yan po ang ating pag-aaral sa araw na ito tungkol po sa pastor at yung katulong ng pastor. Minsan po naglalagay din po ng assistant pastor. Yan po kapag po lumalaki na po ang church at naglalagay din po ng yun naman po mga teachers, sila po yung mga nagtuturo sa mga bata. Kasi po pag lumalaki na po ang church, hindi po lahat kaya ng pastor yan sa church. So naglalagay po siya ng mga teacher para po magturo sa mga bata, sa mga good news class, sa mga Bible study. Yan po naman ang trabaho ng mga teacher. Nilagay din po sila ng Diyos sa church, yung mga teachers. Kasi pastors and teachers, sabi po doon sa text natin, no? Sa Ephesians chapter 4 verse 11, no? Meron din po mga teachers na ako po, para sa inyong kaalaman, ako po ay hindi po ako pastor, no? Ako po ay teacher. So, yun po. Sa church po, ako po ay nananahimik lamang, hindi po ako tumatayo sa pulpit. Hindi po ganun. Ang mga babae po ay dapat po ay manahimik sa loob ng church. So, yan po, laman na po natin. Sana po ay meron po kayo napulot na lesson sa ating pinag-aralan ngayon. Hanggang dyan na lang po. Goodbye, goodbye. Be always kind and true.